Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na balita, politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At ganun din po, may God bless us all. May God protect the Marcos administration from the evildoers, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Salvador Panelo at yung isang anak ni Duterte na babae sa kanyang common law wife na si Hanelet ba yun? Ano bang pangalan ng anak nila? Veronica, aka Kitty Duterte, no? So, ito po kasing si Panelo, bitter na bitter. Galit na galit kung pipwede lang manakit mga kababayan, no? Sinasabi niya, una, na unlawful yung pagkaka-aresto sa kanyang amo na si Digong. Nilabag po ng Administrasyong Marcos ang constitutional rights di umano ni Digong. Kasi po, wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. No? Galit na galit po siya, bitter na bitter siya. Kulang na lang, no? Saktan niya o manakit siya no? Kumbaga sinasabi niya pa, kung gagawin niyo yan, no? Pwedeng mapailan ng impeachment ang Pangulong Bongbong Marcos. Betrayal of public trust. Bakit hindi mo nagawin, Panelo? Bakit pa kayo nag-file ng imbis na impeachment case ang i-file ninyo, dapat impeachment case ang i-file ninyo at hindi yung sinasabi nyong writ of habeas corpus. Yung pong writ of habeas corpus ay isa po yan na kautusan na kung saan inuutusan mo dalhin yung tao sa harapan ng korte. Yung po yan. Ngayon, yung nire-request ni Panelo sa kanong anak niya na isa ring abogado, through kasi sa request ni Kitty Duterte, in behalf of Kitty Duterte, nag-file po sila sa Korte Suprema ng writ of habeas corpus na kung saan ipinapanalangin di umano nila na i-oblige ng Korte Suprema ang pamalaang Marcos na ibalik sa Pilipinas si former President Digong Duterte. No, kasi daw po bakit? Sinasabi ni Panelo na nilabag ng Administrasyong Marcos ang constitutional rights ni Digong. Kinidnap nila, no? At very unpatriotic. Hindi daw po makabayan ang ginawa ng Administrasyong Marcos sa isang Filipino citizen dahil ang ICC ay walang jurisdiction sa ating bansa. Ayun, no? Sinabi niyang unpatriotic ang Administrasyong Marcos. Unahin natin yung unpatriotic. Bakit? Kung hindi pananagutin, hindi ihaharap sa korte ng ICC si Digong, di magiging unpatriotic din ang Pangulong Marcos sa mga biktima ng peking drug war ni Digong na mga na extrajudicial killing. Di ba? Puro na lang karapatan ni Digong. Puro na lang kanyang mga freedom at rights, mga kababayan. Paano naman po yung karapatan at hustisya sa mga pamilya ng biktima ng marahas na peking war on drugs ni Digong? Di ba?
Marami yun. It will be unpatriotic also for the sitting president, the Marcos administration, not to heed, not to follow the rule of law. Ang gusto nyo, no, pang sarili lang. Makasarili talaga ang mga Duterte. Yan po ang mga natutunan ng mga minions nila, mga kababayan. So ano ang pinaglalaban ni Panelo? Hindi po para sa bayan, mga kababayan. Para lang sa iisang tao, si Digong. Yun ang pinaglalaban nila. At sumusulat pa sila sa Supreme Court ng ganito, writ of habeas corpus. Ibalik ninyo. Dalhin nyo dito sa Pilipinas. Huwag nyong iharap sa banyaga. No? Sinurrender nyo sa banyaga, tinraidor nyo ang isang Filipino citizen. Unpatriotic kayo. Nilabag nyo ang kanyang constitutional rights. Ganon? Hindi mo yata naintindihan, Panelo. May kaso sa international court ang amo mo. Dumaan sa tamang channel, sa tamang proseso para madakip si Digong. Pumayag si Digong. Ina-anticipate ni Digong yan. Hinahamon niya nga ang ICC. Sabi niya, bilis-bilisan ninyo, baka mamatay na ako, hindi nyo pa ako nalilitis. O ayan, nandyan na. Tapos ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw? Kung ano-ano ang pinagsasabi ninyo? Hindi nyo inaalintana yung mga pamilya ng biktima ng marahas na droga, na peke, para lang maisalba ninyo si Digong. Yun po yun, mga kababayan eh. Ha? O ngayon, good luck dyan sa yung writ of habeas corpus, kasi po yan, pina-special raffle na po kaagad ng Supreme Court. Kaya naman palang gawin ng mga ganyan ng Supreme Court. Bakit din nila ginagawa? Tulad na lang yung kay Sara Duterte na disbarment, ang tagal-tagal na. Yung sa GAA, bakit hindi nyo magawa yan? Baka nagbabudget deliberation na ng 2026, hindi pa rin tapos kung ano ang makokomento ng Supreme Court, anong desisyon. Diba? Yung sa mga vloggers, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Pagdating sa ganyan, ang bilis. Diba? Oh, nakarapol na eh. May mga special ano na silang ginawa eh, yung sa Supreme Court eh. Baka nga sa Friday, may resulta na yan eh. Oh, ngayon, paano ibabalik yan? Si Digong. Diba? Oh, kung maganda, idemanda nyo ng tuluyan ang Administrasyong Marcos. Sampahan nyo ng impeachment. Ha? Doon kayo maki-argumento, hindi yung pababalikin nyo yung isang taong may kaso sa International Court. Diba? O, yan po in behalf of Veronica Duterte, si Kitty daw po. Ha? Pinailan nila ng writ of habeas corpus. Nais nilang ibalik si Digong. Ibalik ng Administrasyong Marcos si Digong sa Pilipinas. Good luck sa inyo. O now, talking about Veronica Duterte, meron pong ugong-ugong na since yung tatay niya nakakulong doon sa ICC, tumatakbong mayor, siya daw po ang magsasubstitute bilang mayor. Ha? Ganon? Ilang taon na yan? 20? Nasa tamang edad na ba siya para tumakbong bilang isang punong hekutibo ng Davao City? Ano alam niyan? 'Di ba? Baka maging puppet lang 'yan. Oh, at the same time wala na pong substitution. Tapos na po ang substitution. Hindi na po inaalaw ng COMELEC. Ano ang sabi ng COMELEC? Ang pangalang Rodrigo Duterte will remain in the ballot. Nandun lang sila sa ballot. Oh, paano pa magsasubstitute si Veronica Duterte? Ha? Talagang ayaw nyong bitawan ng Davao, no? Kasi bakit? Malaki ang pakinabang ninyo sa mga Davao. Ha? Bakit? Dami checkwa Dami checkwa di ba? Oh, talagang hanggat maaari gagawa ng paraan para mapasa kanila, hindi mawala ang kontrol nila sa Davao. Ano alam naman yang kay si Veronica Duterte? 'Di ba? Kung makita mo kung paano siya ka demonyita, paano niya minamata si General Torre at balak pang manakit ng men and women in uniform. Sino ka?
para manakit ka, ordinaryong citizen ka, hoy. Wala kang karapatan. Anong karapatan mo para mangmata ng isang general? Buti na lang, hindi ka binunutan ng baril eh. Di ba, no, sabi ng tatay mo, manlaban ka. Oh, di ba? Galing sa tatay mo yan, udyukan yung manlaban. O para mawala na ang problema natin. Buti ka nga eh. Buti well-trained yung mga kasundaluhan sa loob dun sa Villamor Air Base. Yabang-yabang mo, sino ka? Anong kapangyarihan mo? Di ba? Tapos gusto nila gawin kang mayor? Ay wala. Magkasing ugali sila nung si Sara Duterte. Mga butangera. Makita nyo yung video mga kababayan? Para po siyang si Gollum, yung sa Lord of the Rings, ha? Yung, my precious. Parang ginaganong-ganon niya si Tori, oh. Doon sa video, oh. Nilalakihan niya ng mata. Anong magagawa mo sa panlalaki mo ng mata? Bakit hindi mo bigwasan si Tori at nang makita mo, malaman mo, may kalalagyan ka? Oo, baka pag ikaw kinulong, Daddy, gaganong-ganong ka, iiyak-iyak ka. Tapang mo di ba? Subukan mo yung tapang mo nang walang nakapalibot sa'yo, naaalalay sa'yo, yung mag-isa ka lang. Doon mo pakita tapang mo. Oo, hindi yung may sasalo sa'yo. Di ba? O ngayon, tapos gagawin kang mayor. Wow! Talaga naman, ganun kababa ang mga taga Davao City. Wow! Di ba, kita nyo? Susugurin niya yung... Sino susugurin niya? Si Tore. Minura niya pa si Tore. O, sino ka? Diba? Ayabang mo. Bastos! Walang galang! Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? O, diba? Tanong lang po yun, ha? O, wala ka rin bang moral ascendancy tulad ni Pusit? O, ganon. O, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.